sa tabi ng kalsada upang mapawi ang kanyang uhaw. Isang maawain na babae ang nag-alok sa kanya ng isang bote ng mineral na tubig kahit na sa kanyang unang pagtanggi at protesta na hindi siya makakabayad. Grabe mga utol, no? Umiinom doon sa kanal, no? Grabe naman yun. Anyway mga utol, ako'y nakarating na sa China ilang beses na, no? Sa Macau, sa iba pang probinsya nito. Sa totoo lamang, typical pa rin doon yung luma nilang tradisyon na parang, parang, hindi ko sinasabing pero na-witness ko to, ang dami doon makikita na matatandang lalaki na ang kasama ay batang babae na hindi po anak niya, kundi asawa. Parang, kasi noong unang panahon, di ba sa China, parang binabayad ng mga tao sa China yung kanilang mga anak na babae sa kanilang landlord. At hanggang ngayon, palagay ko ay nangyayari pa kasi ubod ng dami kong nakikita na ganong kaso. So, sa madalit sabi, sa mga probinsya ng China, talagang talamak pa rin ang kahirapan. Mga karunungan, kaalaman, teorya, kasaysayan, hiwaga at mga bagong tuklas. Alamin natin. Ang China ay kinukonsidera bilang pangalawa sa pinakamakapangyarihan at pinakamalakas na bansa sa buong mundo. Pero ang katotohanan sa likod nito ay marami pa rin silang mamamayan na nabubuhay sa kahirapan. Yun ang katotohanan mga utol na hindi nila kayang itago. At yan ang ating pag-uusapan na taalamin mula ay sa iyong araw. Pakisubscribe siya, pakilike na rin yung video. Sobrang kahirapan sa China. Batang kumakain sa basura, matandang umiinom ng maruming tubig. Alamin na natin pati yung statistics tungkol dito maya-maya lang. Tila baga, ang China ay nagbabalat kayo lamang na isang makapangyarihan na bansa dahil napakaraming mga videos mula sa mga netizens sa China ang nagpapakita na ang China ay hindi talaga isang superpower, kundi ito ay isang mahina at pabagsak na bansa. Pwede talaga mangyari yan. At pag-usapan mga kaibigan. Sa iyong araw. Nga pala mga kaibigan, kung nais nyo mag-donate sa ating channel, ay hinihikayat kita na sumali sa ating membership club na kung saan mabe-benefit ka sa mga private chats, badges, gayon din makakatanggap ka ng ating free ebook na Steps to Christ. Ito ang isa sa mga pinakasikat na anti-stress na libro sa buong mundo ngayon. Salamat kaibigan sa inyong pagsuporta sa pag-join sa ating membership. At balik tayo sa ating topiko. Tila baga na puno na ng galit ang langit dahil sa ginagawa ng China na pambubuli sa mga maliliit na bansa katulad na lamang ng Taiwan at Pilipinas. Kamakailan lamang, isang viral na video sa mga Chinese social media platforms tulad ng Douyin at WeChat ang nag-record ng isang nakakapanakit sa puso na eksena sa Onshi, Hubei, kung saan isang 4 o 5 taong gulang na batang babae ay nakitang naghahanap ng pagkain at mga walang laman na bote sa isang basurahan. Ang pangyaring ito ay nangyari noong ilang buwan lamang. Ang taong kumuha ng video ay nakipag-usap sa munting batang babae sa loob ng 2 minuto na footage. 妹妹，你捡瓶瓶吗？我那头有根，我你给不？快来，那头有个，快点拿。你妈妈他们呢？啊？那个人？你妈妈他们呢？ Iyak ang bata Nakakaawa你读书没到这儿？没有啊？ Papasura 人民就很年轻。我看我那会还有钱。来，妹妹。啊？啊？没有，我给你买个粑粑要不？来，人民就很年轻。我看我那会还有钱没得，等一下。 Ang munting mga ngalakal ay tumingin sa taong kumukunan ng tahimik na may awa sa kanyang mukha. Nagpahayag ang online community ng kanilang kalungkutan at lungkot sa kalagayan ng batang babae. Marami ang nangamba sa di maisip na mangyayari kung hindi isang mabuting Samaritano ang nakakita sa kanya at baka human traffickers pa ang makakita sa kanya. Maaari sana nating mailigtas ang munting batang ito at ang kanyang pamilya, sabi ng isang user. Sa malas, hindi ito isang isolated na kaso.
Isang video noong Hulyo 23 sa Shanxi ay nagpakita ng isang batang lalaki na kasama ang kanyang lola na nagkokolekta ng plastic na bote na pwedeng ipagbili. Isang kaganapan na nagpapakita ng isang matanda sa maingay at masiglang syudad ng Guangzhou na umiinom mula sa mababaw na lagusan sa tabi ng kalsada upang mapawi ang kanyang uhaw. Isang maawain na babae ang nag-alok sa kanya ng isang bote ng mineral na tubig kahit na sa kanyang unang pagtanggi at protesta na hindi siya makakabayad. Grabe mga utol, no? Umiinom doon sa kanal, no? Grabe naman yun. Anyway mga utol, ako'y nakarating na sa China ilang beses na, no? Sa Macau, sa iba pang probinsya nito. Sa totoo lamang, typical pa rin doon yung luma nilang tradisyon na parang, parang, hindi ko sinasabing pero na-witness ko to, ang dami doon makikita na matatandang lalaki na ang kasama ay batang babae na hindi po anak niya, kundi asawa. Parang, kasi noong unang panahon, di ba sa China, parang binabayad ng mga tao sa China yung kanilang mga anak na babae sa kanilang landlord. At hanggang ngayon, palagay ko ay nangyayari pa kasi ubod ng dami kong nakikita na ganong kaso. So, sa madalit sabi, sa mga probinsya ng China, talagang talamak pa rin ang kahirapan. Ganun lang kasimple yun, mga utol. Hindi kagaya ng pinalalabas nila. Although sa mga syudad nila, talagang syempre, maunlad. Hindi naman, pero hindi naman po natin masisisi, no? Kasi halos lahat naman yata ng bansa sa mundo may mga ganyang senaryo. Kahit dito sa Pilipinas, kahit sa United States, may mga homeless sila. Pero yung kahirapan na itinatago ng China, mga utol, kasi ang tao sa kanila, kung hindi ako nagkakamali, halos kung billion ng tao sa kanila sa China. 1.4 billion katao, more or less, as of 2021. Okay? Ganon kadami ang tao dyan sa China. Yan mga utol. Siyempre, tingnan natin yung statistic nito, no? Tungkol dito. Kung totoo nga ba na itinatago ng China ang kahirapan o yung poverty. Ayan mga utol. Mula to sa Better Winter. Ayan, poverty has been eliminated in China. Only it is not true. O hindi nga daw totoo na eliminated na ang kahirapan sa China. Okay? Triumphal ceremonies hailed Xi Jinping's victory in the war on poverty, but data are either false or misinterpreted. Okay? Last Thursday, President Xi Jinping was held in public ceremony for having achieved what he had promised, eradicating poverty in China by the end of the year of 2020. And the CCP's People's Daily celebrated Xi's historical victory with one of its longer articles in recent years. So sa madalit sabi mga utol, sa mahaba to. So ang irarap up na lang natin, so far, ang naitatalang nabubuhay sa kahirapan o sa poverty na mga mamamayan sa China ay 58 million people, more or less. Ganon karami ang mahihirap sa China. Hindi lang basta mahirap nasa below poverty. Okay, yung walang mga makain halos. 51 million to 58 million na katao. Ganun po. Tuloy na muna natin. So ano masasabi nyo dyan? I-comment nyo na. Tinulak niya ang bote sa kanyang mga kamay at sa luha nagbigay galang ang lalaki. Ang kanyang sitwasyon ay tila hindi maunawaan sa likod ng kislap ng Guangzhou City. Ngunit milyon-milyon ang nakakaranas ng kanyang realidad. Bagamat ang mga pang-araw-araw na eksena na ito ay naglalarawan ng China Communist Party ng isang kumpletong tagumpay sa laban sa kahirapan, ngunit taliwas ito sa nangyayari talaga sa kanilang bansa. Ang mga batang babae na nag-iiwas ng gutom, mga batang lalaki na nagtitinda ng mga kolektadong plastik na bote, at mga matatanda na umaasa sa maruming tubig upang mapawi ang kanilang uhaw. Ang mga eksenang ito ay sumisira sa narrative ng partido na sa isang bansa na wala daw kahirapan. Ano nga ba ang totoo sa likod ng naratibong ito ng kahirapan sa China? Ayon kay Tian Li, isang guro mula sa isang paaralan sa Hunan na nakakita ng video ng bata na nangangalakal ng basura, ito ay pangkaraniwan sa mga lugar na nahihirapan sa China. Ang maraming pamilya na may sakit na mga miyembro
ay halos hindi makakamit ang pangunahing pangmayaman. Ito ay naglalaro sa acknowledgement ng Premier League ng halos 600 milyong tao na nabubuhay sa buwan ng kita na mas mababa pa sa 1,000 yen o humigit kumulang $130 sa kasalukuyang currency ng China. Hindi kakaunti sa mga katagpo kung ikaw ay pupunta ng China. Makita mo ang maraming mga matatanda na umaasa sa pangangalakal at pagbebenta ng basura para lang mabuhay, na katulad din nangyayari sa ating bansa, lalo na sa kawalan ng mga pondo para sa mga pensyon at maliliit na tulong mula sa gobyerno. Sa limbawang ito ng Shanghai, ang pang-ekonomiyang sentro ng China, ang mga individual na nasa 65 hanggang 69 ay nakakatanggap ng buwanang tulong na 75 yuan o higit kumulang $10. Ang rate ay tumataas ng kaunti habang tumatanda, ngunit kahit ang mga nasa 100 pataas ay binibigyan lamang ng 600 yen o higit kumulang $82 kada buwan. Ang mga halagang ito ay halos walang kabuluhan sa mataas na gastusin sa Shanghai, kahit na sa maraming ibang mga lungsod kung saan mas mababa ang subsidy para sa mga working class. Ito mga utol, tingnan natin yung sinasabi ko kanina no? Population, mga utol, 56 million. Sa isang data ay 51 million something, no? Okay? China has achieved unprecedented success in bringing a total of 700 million out of poverty since 1978. Despite the staggering achievements, there are still around 56 million people living below China's national poverty line today. So napakarami pa rin mahirap sa kanila. Ayan po, number in millions. Nasa below poverty line. Ganong kadami, mga utol. Mas maliit pa nung no? Mas malaki. Bigla na naman lumaki. Pero sa totoo lang, napakarami pa rin yan. Pero galing yan sa 700 million people. So malaki na rin na achievement sa kanila. Pero mali po yung pinapalabas ng China na halos wala nang mahirap sa kanila. Dahil marami pa rin sa kanilang probinsya talagang nabubuhay sa ganitong estado. Pero hindi natin masisisi sa sobrang dami ng tao sa kanila. And one more thing mga utol, kung bakit nagsisilikas naman yung mga Chinese people sa China ay dahil nga po sa banta ng giyera. Yun po yung isa sa mga dahilan. Ayon yan sa mga article na aking mga nabasa. So anong masasabi nyo dito mga utol? Pa-comment na lang ang inyong opinion. Maraming salamat sa iyong araw. Maraming salamat sa inyo. Muli ako sa Target Achilles in behalf of the Real South Pride Production. Ako'y nagpapasalamat sa walang sawa niyong pagsuporta. Kayo mag-iingat, keep safe, God bless at saludo po ako sa inyo lahat. Maraming salamat po.